Mukhang naliligaw mga minamahal ng landas. Tagisan to. Mukhang naliligaw ng landas mga minamahal. Itong si Senator Bongo. Diyos mio. So ngayon, ano yung eklabush ni Akla? So ngayon, ito yung sabi niya. Senator Bongo, planong kasuhan si ex-PCSO Chief Garma. Drug war probe sa Senado, handang isulong. Ay, Diyos mio, mga minamahal. Ano na naman to, go? Hindi ka ba natunawan sa kakadinay mo? Ngayon kakasuhan mo, then go ahead. Make our day, then file a case. Go ahead. Walang pipigil sa'yo. Tingnan natin kung hanggang saan niyang alas mo. So ngayon nga po mga minamahal, ang hanas ni Bongo, balak niyang kasuhan si PCSO Chief Garma. Abay, bakit? Dahil na-reveal kayo, nabulatlat yung mga sekreto ninyo, na merong reward money sa war on drugs, tapos ikaw yung humahawak, tapos yung mga pera galing sa intelligence funds, sa confidential funds, galing sa Pogo. Dahil nabulatlat yung pangalan mo at bumaba ka sa survey, kaya ngayon ikaw nagbabawi. Ikaw pa tong galit na galit, gustong manakit. Tapos sasabihin mo, bakit iniwan si Digong? Ay, paano hindi iiwan? Ay, nalaman na namin ang katotohanan. Sino ang mag-i-stay sa isang kupal na tao? Mga minamahal. Imagine yun, ha? May tumatawag sa akin, pasensya na. After naming malaman lahat-lahat, sa tingin mo, mag-i-stay pa din kami sa ganon? Malaman namin yung mga inosente, bata, di ba, na nadadamay, dahil lang sa mga putang inang mga pulis na ginawa ninyong kriminal. After naming malaman yon, sa tingin mo, go, mag-i-stay pa kami sa patron mo? Tapos ikaw pa tong nag-aamok, naglalakas na magkakaso kay Garma? Ay, bakit hindi ka na lang dumalo sa House Squad Committee? Patunayan mo yung sarili mo na malinis ka. O hindi ka dadalo kasi malalabag mo yung interparliamentary courtesy. Mga minamahal, ang interparliamentary courtesy, sa madaling sabi, wala kang lalabagin kung dumalo ka man. Kasi para lang yan bonus card. O pwede mo tong gamitin. Kunyari, namimili ka sa mall, o pwede mo tong gamitin. Di ba, para maka-discount ka, or pwede ding hindi. Wala namang malalabag. Guni-guni mo lang yun. Kumukopya ka lang sa sinabi ni Bato eh. Sinabi na yung mga minamahal ni Bato de la Rosa na baka daw meron daw siyang malabag na interparliamentary courtesy. Sinabi na yun ni Bato, gagayahin mo pa? Gaya-gaya buntot maya? Ano ba naman yan? Mahilig ka sa gaya-gaya, no? O ngayon, panoodin natin tong balita ni Bongo. Ano ba naman? Sige, go. Magkaso ka. Panoodin natin. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang... Guys, aminado naman tayo talaga. Nung panahon ni former President Duterte, pag naririnig natin yung war on drugs, lahat talaga tayo nagpapalakpakan, lahat tayo nabudol eh. Diba? Hindi pa natin alam yung kalakaran. Hindi pa din natin sila kilalado ng lubusan. Yun yung totoo doon. Kaya kami nagpapalakpakan kasi hangang-hanga kami sa kakupalan ng amo mo. Yun yung totoo doon. Humahanga kami kasi hindi pa namin nabibisto. Eh ngayon, bistado na. Alangan naman, humanga pa din kami kasi mga minamahal in the first place, kung walang kasalanan, kung malinis, bakit may ICC? Di ba bakit kinakalampag sila ng International Criminal Court at bakit umalis si Digong sa ICC kung wala siyang kasalanan? Alam niyo mga minamahal, yung pag-alis dyan sa ICC, isa po yung patunay na gusto niyang takasan yung batas. Yun. Kasi kung wala siyang kasalanan sa ICC, mananatili siya dyan. Kaso meron eh. Tapos sasabihin mo, malinis, bakit iniwan? Diyos ko. Mga minamahal sa totoo walang mangiiwan sa amo mo kung tama yung ginagawa niya. Tama ba yung mangurakot, di umano? Tama ba yung pagkampi sa mga kriminal? Tama ba na mayroong pinapanigan sa narcolist? According kay Espinido. Tama ba yon? Tama ba yung approach niya sa West Philippine Sea? So, sino po ang mag-i-stay? Sino yung mag-i-stay kung kinukupal ang taong bayan? Ano yung tingin nyo sa mga Pilipino? Forever na tulog? Ano yung tingin nyo sa Pilipinas?
Gago? Bobo? Ay, kakaiba ka, Go. Kupal ka talaga. Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Dinipensahan ni Senador Christopher Bongo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kampanya ng dating administrasyon kontra illegal na droga. Ito ay sa gitna ng investigasyon at pagdinig sa ilalim ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng mga isyu na ibinabato sa kampo ng mga Duterte. Kabilang na dito ang mga aligasyon ni retired Police Colonel Royina Garma, partikular na ang umano'y reward system sa mga pulis na makapapatay ng mga personalidad na sangkot sa illegal drug trade. Yan na nga sinasabi ko sa inyo mga minamahal eh. Kaya po madaming namatay nung panahon ni former President Duterte dahil meron nga pong reward system. Tinuruan ni Digong ang mga pulis na maging kriminal. Yun yung totoo dyan. Inosente yung mga pulis natin, tinuruan lang ninyong mangupal. Di ba lang dahil sa 10 mil, 20 mil hanggang 1 milyong manok. Yun yung totoo dyan. Diyos mio. At kasabwat umano dito ang senador. Itinanggi rin ng mambabatas ang pagkakasangkot sa umano'y reward system ng isang Ermina Espinosa alias Muking na dating Assistant Secretary noong panahong Special Assistant to the President si Senador Bongo. Wala pong reward system na sinasabi. Eh sino yung aamin? Mga minamahal, imagine na, ikaw nasasakdal ka, re-electionist ka, alangan naman aminin niya yan. Ha? O ngayon, ano ba yung cash flow ng reward system na yan? Tingnan nyo yung diagram. Mamaya, ipanood ko tong video ulit ni Go. Tingnan nyo yung diagram, paulit-ulit ko na tong paulit-ulit ko na tong ini-explain sa inyo. Itong diagram na yan, mga minamahal, yan po yung pagpapakita na cash flow ng reward money patungkol nga po dito sa AJK ni former President Rodrigo Roa Duterte. So nakikita nyo, yan o, si Digong, nasa unahan, di ba? Nasa unahan siya. Umilalim si Go. Kasi mga minamahal, kay Digong naman talaga nanggagaling yung pera na kinuha nila sa Pogo, di umano, kinuha nila sa confidential funds, intelligence funds nila. Eh kanang kamay noon ni former President Duterte, itong si Go. Ano siya, presidential management staff. Unang ano niya yan, appointment niya yan. Tapos yung nasa kabilang mga minamahal, assistant niya yan si Muking. Ito namang si Muking, siya yung pinagdedepositohan. Tapos, inilalatag niya dito kay Pedro. Ibinibigay niya yung pera dito kay Pedro para si Pedro ang magbigay dito kay Leonardo. Si Leonardo, mga minamahal, ang gagawin niya, siya yung magdidistribute ng reward money dito nga po sa PNP, sa Chief Regional, sa PDEA, sa Bucor, sa CIDG, na siyang tauhan ni Bato de la Rosa. Yan po yung cash flow ng reward money sa extrajudicial killings, war on drugs, ni former President Duterte. See? Dahil babistado ka na ngayon, todo linis ka, kanya-kanya kayong hugas, tapos magkakaso ka, antindi ng amats. Matindi ka. Magkakaso ka dahil ikaw ay nasasakdal. Diyos mio, na instead dumalo ka na lang sa House Quad Committee hearing, patunayan mo yung sarili mo kung malinis ka, tangina. 'Di ba? Kung talagang meron kang bayag, patunayan mo, jutang ng Ginemis yan, jejemon ka. 'Di ba? Patunayan mo sarili mo na malinis ka. Hindi yung magsasampa ka ng kaso, tapos gagawa kayo ng budol na hearing na ang gagastos na naman yung mamamayang Pilipino. Continue. Sabi nila ngayon, masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2018. 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation. Ang galing mo mag-explain sa media. Bakit hindi ka mag-explain sa House Quadcom? Diba? Mga minamahal. Ng President Rodrigo Duterte.
Bunsod nito, tinitingnan na rin ng mababatas ang pagsasampa ng kaso laban kay Garma. Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng aming legal team. Ayon pa kay Senador Bong, Okay, ninyo kung kakailanganin, pag-aaralan niya, magkakaso daw siya. Eh, di go ahead. Magkaso ka. Yan yung trip mo sa buhay mo eh. Sige, patunayan mo talagang pikon ka. 'Di ba? o kung kinakailangan ay isusulong din niya ang pagsasagawa ng sariling investigasyon ng Senado kaugnay sa mga issue kabilang na ang War on Drugs campaign ng Duterte administration. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng katotohanan ay very much willing na mag-file din po ng resolution para magkaroon po ng investigation din po dito sa Senado. Para naman sa muli niyang pagtakbo sa darating na 2025 national and local elections, sinabi ni Senador Bongo na hahayaan na niya ang taong bayan na humusga. Ah, tama. Asher Kadapan Jr., UNTV. Malapit na ito mga minamahal malaglag kasi dati pang tatlo yan sigo eh. Tapos ngayon umiilalim na yan sa survey. Anyway, yan po yung trip ni Bongo ngayon. Magkakaso daw siya. Ay, ngik-ngik mo bulok. Go ahead. Then, so a case against dito kay Garma. Pikon ka pala eh. Wag pikon. 'Di ba? Instead na maging pikon ka, harapin mo na lang. Ang dami mong eklabush, ang dami mong hanash, harapin mo na lang. Hindi yung ang dami mo pang sinasabi. Ano ba naman yan? Diba? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.